kayo sa pagpasyal sa mga mall o sinehan tuwing weekend? Bakit hindi subukan ng isang weekend getaway na hindi kalayuan at malapit pa sa kalikasan? Good morning! Nandito tayo ngayon sa Cavinti, Laguna. Madaling araw ako nagsimulang bumiyahe. Tapos kakarating ko lang galing sa 3 hours na travel time galing sa Quezon City. Medyo maingay kasi fiesta nila ngayon. Sabi nila kapag Laguna, lagi natin naiisip hot springs, chill lang. Pero kung gusto nyo ng adventure, dito kayo dapat sa Cavinti. Magiging ma-action ang araw ko, kaya kailangan ng heavy na breakfast. Cheers! Ang Cavinti ay nasa boundary ng Quezon Province at Laguna. Kung makabaling leeg na view ang hanap mo, hindi ka raw madi-disappoint sa Cavinti. Sikat dito ang mga man-made lake na Kaliraya at Lumot at iba pang Instagram-worthy spots. Pero may kakaiba akong pakay dito. Let's go! Sa Cavinti, waterfalls ang susurpresa sa loob ng kuweba. Ayan, kinocross natin ngayon ang Lumot Lake papunta dun sa cave. Diba, hindi mo na kailangan pumunta pa ng Palawan para makakita ng underground river. Meron na sila dito. Ang entrance nila, mga around 2,500 per person per group of 5. Lahat nandun na, yung bangka, yung guide, tsaka yung entrance dun sa cave. Pagkatapos ng 15 minutes na boat ride, mararating na ang jump-off point papunta sa cave. Andito tayo dun sa adventure hub / campsite na dinidevelopan nila. Soon, ito yung magiging kumbaga port papunta dun sa mga adventure sites dito. At mag-ATV tayo papunta dun sa my cave. Good luck to me! Dito sa dinedevelop pa lang na campsite, pwede kayong mag-pitch ng tent kung saan pwedeng iwanan ng mga gamit para makabuelo kayo sa pagmamaneho ng all-terrain vehicle o ATV. Then, yung H po yung harap, ganun. Okay. So yun na. Pwede na magmaneho ng ATV ang mga nasa 18 years old pataas. Para sa mga underage, pwede namang umangkas na lang dito sa 4x4. Siyempre, safety first tayo. So, kailangan natin ng pa-helmet. Importante rin ang goggles bilang proteksyon sa inyong mga mata. 45 minutes daw ang ATV ride papunta sa kuweba. Nangangalahati pa lang kami papunta sa cave. Naubos na ang powers ng extra rice na inalmusal ko. Nagugutom na kasi ako! Kaya nga. Pit stop. Game na ulit, tara na! Bye! Pagkatapos ng mahigit isang oras na pagmamaneho sa rough road, sa wakas, nakarating din ako. We're here! Akalain mo! We're alive! Oh, pumayat na ako! Punta tayo doon. Tatawid tayo doon sa kawayan. Sa totoo lang, pagkatapos ng nakakapagod na ATV ride na yon, parang masarap magtampisaw sa ilog. Pero pass na muna ako dyan. Dahil doon ako sa mas malamig na tubig. Sa waterfalls na nasa loob raw ng kuweba. Tara! Ayan, dito tayo papasok sa entrance, diba? At kasama natin si Kuya Arnel para i-tour tayo dito sa loob ng kuweba. Tuwing magka-caving, dapat suot ang komportabling damit. Importante rin na may helmet para iwas bukol.
Feeling ko, ang tangkad-tangkad ko. O, konti na lang. Ay, doon ko ba ito? Oh, tangkad ko. At syempre, dapat may dalang headlight. Yung mga paniki, parang nadidistract sila sa ilaw natin. Di tulad ng sa kuweba sa Puerto Princesa na tinutour ka habang nakasakay sa bangka. Dito, pwedeng maglakad. Buhay na buhay ang kuweba. Ebidensya ang nagkikislapang stalactites at stalagmites na bawal hawakan para hindi ito masira. Dito, para ma-appreciate mo yung mga formation ng mga stalactites at stalagmites, kailangan you need to use your imagination. Tingnan niyo yun. Ano bang kamukha nun? Diba? Mukhang pawikan. Oh my God, I'm so creative. Papalamig ng papalamig ang kuweba dahil malapit na kami sa dulo. Aray ko. Heto namang si Kuya, ang ganda ng timing. Biglang nagchismis sa akin ng kababalaghan. Kasi ma'am ito, nung una pang hindi pinapasok ito kasi dito nga pag masama ang intention pumasok ka, may nagpapakita dito mga diwata. Kasi ang akala ng mga diwata sisirain. Kaya sila pinapakitaan. Pero pag talagang masamang intention mo, marami silang nakikita dito. Kasi hanggang sa ngayon, ito po ay mahiwaga pa. Ah, okay. Pero sa atin, sir, wala naman, mabait naman tayo, sir. Mabait no? naman Okay. Opo, hello po, kumusta po kayo? Pa-shoot lang po, Ayan na. Huwag niyo ko iwan na, mabait naman ako eh. Baka mamaya. Ito na nga bang sinasabi ko eh. Nagpakita na. Ang waterfalls! Yay! And we're here! Ito na! Ayan na yung falls dito. Tapos yung tubig daw dito, pwedeng inumin ng mga gustong uminom, tsaka napakalamig ng tubig. Tara, ligo na tayo! 1, 2, 3. Sa dami ng pinagdaanan ko para makarating dito, worth it ang back massage na regalo ng munting falls na ito. Ang sarap! Pero hindi pa rito nagtatapos ang ating Cavinti adventure. Mukhang mapapa-extra rice ulit ako sa susunod ko activity. Isa lang ang jet ski sa maraming water sports na masusubukan dito sa mga lawa ng Lumot at Kaliraya. Dahil maswerte akong bata, fiesta sila. At ang ibig sabihin yan, may pagkain. At makikifiesta tayo. Ito ang Sambalilio Festival na ginaganap tuwing Agosto. Sambalilio ang tawag sa mga kulay na sombrerong gawa sa tuyong dahon ng pandan. Makikifiesta po! Happy fiesta po! Hello po! Ano pong pangalan niyo, Nay? Helen po. Hi, Nanay Helen! Ang ulam na afripaya halos walang pinagkaiba sa pagluluto ng afritada. May mga sangkap itong bawang, sibuyas, patis, asin, toyo, pero ang kakaiba, ang karne ng kalabaw. Kalabaw? Ano pong kaibahan niya, Nay, sa lasa ng afritada? Ito po kasi hindi masyadong mamantika. Kaya parang siya mas masarap ilagay kumpara po dun sa kari ng baboy. Binudburan ito ng paminta, tsaka inilagay ang hilaw na papaya. First time ko yung ganito, yung kakatuklan tayo sa bahay at makikifiesta. Tinimplahan ng afripaya ng ketchup bago pinakaluan ng ilang minuto. Dinagdagan ito ng pampalapot na liver spread at pampaanghang na siling haba. Tentananan! Luto na ang afritada at papaya in one, ang afripaya.
Patok ito sa mga taga Cavinti dahil bukod sa mas mura ang sahog nitong papaya na alternatibo sa patatas, natatangi rin daw ang linamnam ng karne ng kalabaw. Para may panghimagas tayo, gagawa rin tayo ng sikat na kakanin dito sa Cavinti na tinatawag na dinuldol. Baka kaya siya tinawag na, dinuldol kasi ginaganong-ganon mo, dinuldul mo yung And tapos after, kapag nandito na yung butter, yung gata, saka yung asukal, ang ilalagay naman ay galapong. Ang distinct characteristic daw ng dinuldol ay yung kulay violet na kulay niya. See? Nagpunta na tayo sa falls, nag-caving na tayo. Tapos kahit bago tayo kumain, magbo-burn pa rin tayo ng calories. Tapos pagka po okay na yan, atin pong ilalagay na ito. Galapong. Haluin ko na, Nay. Diba? Para kapag kumain ka, pagod ka na, gutom ka na. Pagkatapos na nakakangalay na paghahalo, heto Ayan na ang na, ipinagmamalaki tapos ng na. mga Ayan na taga siya. Cavinti na dinuldol na lalong pinasarap ng latik. Tingnan nyo naman, jam-pack kami dito. Ang dami-dami bilang fiesta nila. Oh, hindi kami nag-iisa. Happy Fiesta po! Oh. Kuya, kain po tayo. Tikman muna natin tong ating afripaya. Okay na? First time ko makakain ng kalabaw. Tikman muna natin. Hindi siya matigas. Medyo maanghang. May alat, may konting tamis. May asim dahil dun sa tomatoes. Sarap sa kanin. Tikman naman natin itong dinuldol. Creamy. Malalasahan mo yung butter. Hindi siya ganoon katamis. Pero masarap. Mapa-adventure man, relaxation, o one-of-a-kind food trip ang inyong hanap, nandito na ang lahat. Siguradong hindi kayo mauubusan ng mga sorpresa sa Cavinti, Laguna.